Iyak si Mao Ning kay US President-elect Donald Trump. Inalmahan kasi ng Chinese Foreign Ministry ang Maritime Zone Law at Archipelagic Sea Lanes Law ni PBBM. Pero si Trump nagpahayag na suportado ng US ang pag-aresto ng mga Chinese na iligal na papasok sa Philippine EEZ. Sinabi yan ni US spokesperson Matthew Miller ayon kay President-elect Donald Trump. Kabalikat raw ng AFP ang US Navy sa pagpapatupad ng batas. Mukhang sasama talaga ang Amerika sa panghuhuli. Tapos handa pa raw magpadala ang Amerika ng US forces para i-implement ang pag-aaresto. At hindi yan nagugustuhan ng China. Pinapalala raw ni Pangulong Marcos ang posibleng eskalasyon o giyera sa West Philippine Sea. Kasi kung may maaresto man ang US Navy at Philippine Navy dyan, hindi sure papayag ang China na gaganti sila at papalagin. Mukhang mas lumalakas ang loob ni Pangulong Marcos nung naupo si President Donald Trump. Galit na galit tuloy ngayon si Mao Ning. 就菲律宾出台所谓海洋区域法和群岛海盗法，召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉，严重侵犯中国在南海的领土主权和海洋权益，中方强烈谴责，坚决反对。菲方依据该法在南海采取任何侵权挑衅行动，中方都将予以坚决应对。 Pumalag naman ng war expert na si Jay Batong Bakal sa pahayag ni Mao Ning. Wala kasing kakwenta-kwenta kausap tong China. Nangakong papatrasin lahat ng barko nyo sa West Philippine Sea pero wala pa ding nangyayari. Ngayon gumawa na ang Pilipinas ng batas na kayo mismo ang kusang lalaya sa West Philippine Sea. Magagalit kayo. Tapos gusto nyo ulit China ng pag-uusap. Gas-gas na raw ang pag-uusap na gusto ng Chinese Foreign Ministry. Dapat nila ito tignan bilang isang escalation na naman o kaya kung ano na namang sasabihin nilang provocation, kalokohan yon. So kung sincero ang Beijing na magkaroon ng maayos na usapan kung ano yung ating pinagtatalunan at pinag-aagawan at kung hanggang saan ito, edi dapat tanggapin nila ito bilang isang pruweba, no? Kung ano yung ating kiniklaim, no? At kung hanggang saan. Binalaan naman ng isang propesor si Pangulong Marcos. Kung agresibo na ang China noon, asahang magiging agresibo yan dahil hindi papayag arestuhin ang kapwa nitong mga Chinese. Dapat raw kung may maaaktohang mahuhuling Chinese, dapat kasama raw ang US Navy o US Coast Guard. China will obviously be frustrated. Anything, as I mentioned, anything that we will do to secure what is rightfully ours based on international law is against an interest of any expansionist power. We would need to work more robustly with our partners. Here is that we are on the defensive. We are defending. We are not provoking. We are not poking the bear is poking us, but still we maintain a very defensive posture while keeping all lines of communication with China open. Ang malaking tanong dyan, baybayag kaya ang AFP ipatupad yan o tayo ang mababayagan ng China? Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ang inyong salog.